sa bundok, si Marco at ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang maliit na bahay na malapit sa kabubatan. Sa gabi, ang paligid ay tahimik at madilim, ang tanging tunog ay ang huni ng mga insekto at ang hangin na dumadaan sa mga puno. Pero may mga kwento ang mga matatanda na nagsasabing may mga hindi nakikita sa dilim, mga nilalang na naglalurking sa mga anino. Isa na rito ang Tik-Tik, isang nilalang na mas kilala sa pagiging kampo ng masamang espiritu. Si Marco ay hindi naniniwala sa mga kwentong iyon. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabing hindi niya inasahan. Nasa likod ng kanilang bahay si Marco, nag-igib ng tubig mula sa poso. Mag-aalas 9 na ng gabi at ang buong baryo ay nagsisimula ng magsarado ng mga pinto at bintana. Habang binabaybay ang madilim na daan patungo sa poso, naramdaman niyang may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila humihigpit, at ang malamig na pakiramdam ay parang nagmumula sa isang malalim na pool. Pagdating niya sa poso, narinig niyang may parang mahinang ugong na mula sa kabubatan. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang paghango ng tubig. Ngunit nang matagal na siya roon, narinig niya ito, isang malalim na, parang humihinal na tunog na paulit-ulit. Isang tunog na tila may kasamang mabigat na mga hakbang sa malayo. Habang binabaybay niya ang daan pabalik, ang tunog ay lalapit ng lalapit. Ang mga mata ni Marco ay nagsimulang mangalabit sa dilim, naghahanap ng kung anuman. Lalong sumakit ang kanyang ulo, at naramdaman niyang parang may humahawak sa kanyang leeg. Nang lumingon siya, nakita niya ang mga mata ng isang Tik-Tik. Ang Tik-Tik, isang nilalang na may katawan ng isang malaking ibon, na may malalaking pangil at isang malupit na pang-amoy. Tanging ang tunog ng paghihingal nito at ang mabagsik na tingin mula sa kanyang mga mata ang tanging saksi sa kanyang pagkikita sa dilim. May isang malagim na amoy na sumabog mula sa kanyang katawan, at ito ang dahilan kung bakit hindi nakagalaw si Marco. Eraya, ang maririnig sa kanyang tenga, ang tunog ng nilalang na unti-unting lumalapit. Ang mga mata ng Tik-Tik ay naglalabas ng isang kulay berdeng liwanag sa dilim. Si Marco ay parang natutulala, ang katawan ay hindi gumagalaw, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Huwag mong gawing pagkain ng anak ko, ang tanging naiisip ni Marco. Ang Tik-Tik ay may isang layunin lamang, maghanap ng mga buntis at kunin ang kanilang buhay. Gusto nitong laslasin ang tiyan ng mga babae upang makuha ang kanilang anak sa sinapupunan, isang matinding ritual na bahagi ng kanilang makalumang pamumuhay. Pilit niyang iniiwasan ang mga pangil na mabilis na umaabot sa kanyang katawan. Sa bawat galaw ng Tik-Tik, ang mga pangil nito ay parang mga pangil ng isang mabagsik na hayop. Kasabay ng bawat paghina ng nilalang ay naramdaman ni Marco na siya ay tumatakas mula sa isang poso ng dilim, isang poso na magdadala ng matinding takot. Hindi na niya kinaya. Tumakbo siya ng mabilis, tumalon sa isang matarik na bundok at humingi ng tulong sa mga tao ng baryo. Subalit nang makarating siya sa kanila, tanging ang mga pinto ng kanilang bahay ang kanyang nakita. Lahat ng pinto ay nakasara at ang kanyang mga hiyaw ay parang wala. Hindi niya na muling nakita ang Tik-Tik, ngunit naririnig pa rin ang kakaibang tunog nito sa gabi. Kung tatanungin niyo si Marco, wala siyang masabi kundi, huwag mong subukang lumapit sa kabubatan kapag gabi na. Ang Tik-Tik ay hindi lang isang kwento. Ang tanging natira sa kanya ay ang matinding takot at ang alaala ng mga mata ng Tik-Tik na nagmamasid sa kanya mula sa dilim.